Okay, so before tayo mag-start, pasensya na sa boses ko, medyo nasal dahil sa allergy. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung bagong laptop ng Chewy. Ito yung kanilang Corebook X Intel i5 na to, 16GB yung RAM at 512GB na yung SSD. So, okay naman yung kanyang specs. Pero pagdating sa presyo, depende kung kailan mo sisilipin or kung kailan mo bibilhin. Minsan nasa 22,000 lang, minsan nasa 27,000. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. At if ever, maglalagay ako ng discount code dyan sa description box para mas makatipid pa kayo. Okay? So, ano ba pwede nating expect dito sa bagong Corebook X ng Chewy? So, umpisahan natin sa laman ng box. So, maliban dito sa laptop, maliban dito sa Corebook X, ang makukuha nyo sa loob ng box ay syempre yung power adapter niya or yung charging or charger. So, 65 watts to guys. At yung kanyang dulo ay hindi pa USB-C, kundi ano pa rin, bilog pa rin siya, DC-in pa rin. At merong advantage siya na mamaya-maya pag-uusapan natin. So, ang gawin natin ay mag-umpisa tayo sa BIOS setting ng Corebook X. So, kapag check natin guys yung BIOS nitong Corebook X, wala namang special. Ang tanging kakaiba lang sa settings ng BIOS na nakita ko ay itong control function reverse. So, pwede mong pagpalitin yung control tsaka yung FN. Depende sa kung ano yung nakasanayan mong pindutin. Ngayon, kapag tingnan natin guys yung design nitong Corebook X, all over guys ay plastic lang siya. Napakalinis na itsura, walang branding sa likod, matte finish, hindi kapitin ng fingerprints, hindi rin kapitin ng alikabok, madaling linisin, at kahit doon sa mismong harap, sa frame ng monitor, wala din kahit anong branding. Hindi ko lang sure ay kung ganito rin ba itsura na matatanggap din yung Corebook X kapag bumili kayo. Kasi minsan, ina-update nila yung itsura nang walang notice. So, magugulat kayo, may branding yung matanggap ninyo. So, disclaimer lang. Tapos guys, magaan lang siya. Nasa 1.4 kilograms to be exact. Hindi naman sobrang gaan, pero magaan na siya para sa ganitong laptop. Mapapansin nyo din na yung power button sa may keyboard ay may kakaibang design. May red accent at mas glossy siya compared sa ibang mga keycaps. Tapos kapag tinignan natin guys, yung ilalim nitong Corebook X, meron tayong makikita rito dalawang microphone at apat na speakers. So dalawa dito sa magkabilang gilid, dalawa rin dito sa may harap. Tapos guys, yung keyboard nitong Chewy Corebook X ay chiclet yung style. Maganda yung key travel at meron tayong dalawang levels of backlight dito. So tinest ko siya kung magiging comfortable ako sa pagka-type. And yes guys, comfortable ako. Hindi naman malaki or matagal yung adjustment na nangyari bago ko makasanayan ng keyboard niya. And actually, nung nag-typing test ako, umabot ako ng 51 words per minute. Sa ibang mga laptop na sinusubukan ko na sa 45 to 48 words per minute lang ako. So, above dun sa normal na score, inakuha ko dito sa Corebook X. Ngayon, mapapansin nyo na may kakaibang icon yung kanyang spacebar. So, kapag pinindot natin yung function key at spacebar, pwede tayo mamili kung anong klaseng fan mode yung pwede nating i-activate dito sa Corebook X. Pwedeng echo, pwedeng balance, pwede rin yung pinakamalakas. Pero take note lang fan mode lang po yan or yung bilis ng kanyang fan. Pero yung performance profile po hindi magbabago. So kahit pa i-echo natin pero kung nakaset na sa settings ng ating laptop na naka-performance mode tayo, ganun pa rin po yung performance profile na magagamit natin kahit pa bago-baguhin natin yung fan mode or fan speed niya. Mapapansin nyo din na ang lapad guys, ang laki ng kanyang trackpad, 5.8 inches to be exact. At sobrang comfortable dito mag-gestures, mag-scroll-scroll, at kahit mag-zoom in, zoom out ka pa ng web page na tinitingnan mo. Walang nangyari sa akin na aksidenteng biglang mag-zoom in, biglang kung ano-ano mangyayari sa trackpad habang ginagamit ko. Walang ganun. So, rest assured na may enjoy natin yung gestures dito sa trackpad ng Corebook X. Kaya mas magiging productive tayo habang ginagamit natin itong laptop. Ngayon, pagdating naman sa ports, sa may kaliwa, makikita natin yung DC-in or DC input. Meron tayong USB-A 3.0, meron tayong HDMI 1.4, at full-featured na USB-C port. Ibig sabihin, dalawang monitor yung pwede nating isaksak dito sa Corebook X. So, ang laking advantage niyan kung gusto natin na mag-improve yung productivity natin. At yun yung sinasabi ko kanina
na advantage ng kanyang charger. So kahit bilog pa rin, medyo old style, pero ang maganda doon, hindi tayo mapipilitang gamitin yung USB-C port niya for charging lang kasi may hiwalay na port for charging. So yung USB-C, pwede natin gamitin for monitor, tapos isa pang HDMI na cable para sa isa pang monitor. So, tinest ko, at yes guys, kayang-kaya ng Corebook X na mag-handle ng dalawang external monitor. So again, malaking tulong to para mas maging productive tayo sa work natin at mas madaling mag-multitask. Ngayon sa may right side naman, makikita natin isa pang USB-A 3.0, meron tayong audio jack, at meron tayong micro SD card reader. Okay, konting opinion lang, medyo nagdi-nitpick na lang ako dito, pero malaking tulong na meron tayong card reader dito. Pero sana, hindi micro SD. SD card lang sana yung malaki. Kasi yung maliit or yung micro SD, pwede nating isaksak sa SD card adapter para lumaki. Pero kapag SD card na talaga yung ginamit natin, hindi natin kayang paliitin yan. So, at the end of the day, baka mapilitan pa rin tayong gumamit ng card reader. Pagdating sa wireless connectivity, meron tayo ditong Wi-Fi 6 at naka-Bluetooth 5.2 na tayo. Okay, so ito yung sample video dito sa webcam nitong Chewy Corebook X. So hanggang 720p 30 frames per second yung resolution na pwede niyang ma-record. At masasabi ko pagdating sa quality, overexposed na tayo, sobrang labo, tapos noisy. So hindi ganoon kaganda yung quality. At imagine kung hindi pa stable yung internet connection natin or nung kausap natin sa video conference, mas papangit pa po yung itsura natin sa mga video calls. So kung ako sa inyo, gumamit kayo ng external na webcam kesa dito na hindi po talaga ganun kaganda. Pero for emergency calls, wala tayong webcam na magamit, pwede nang pagtsagaan. Ngayon, pagdating sa performance, naka Windows 11 Home tayo na operating system. Out of the box, genuine yan guys, at activated na upon setting up. Tapos yung ating CPU ay Intel i5 12450H na merong 8 cores at 12 threads na CPU at 4.40 GHz na max turbo frequency. Okay, so yung CPU nito, goods na goods, i5, maraming laptop na gumagamit ng CPU na yan. Tapos papartneran na lang nila ng NVIDIA GPU. Meron akong mga nakita Asus, Lenovo na ganito yung CPU. Tapos yun nga, pinartner nila ng GPU. So ito wala. Intel HD graphics lang. So pang ano lang talaga siya, office works, for programming purposes, basic na photo or video editing. Pero pag rendering na, maihirapan na po tayo dito sa laptop na to. At not necessarily luma or bago yung CPU nito kasi nasa first quarter ng 2022 na release yung i5 12450H na nandito sa Corebook X. So not bad. Okay pa din. Pasado pa rin. Pero ang problema, isa lang guys, yung RAM natin dito. So 16 GB na DDR4 3200 MHz. So yun lang. SODIMM single channel. So, kumusta yung upgrade options niya? Pag-usapan natin. So, pagtingin natin guys, sa ilalim nitong Corebook X, meron talagang dedicated na bukasan para sa additional RAM. So, ulitin ko 16 GB DDR4 3200 MHz yung nakakabit na dito at pwede pa tayo magsalpak ng isa pang 16 GB. Pero kung i-consider natin yung specs ng kanyang CPU na Intel i5 12450H, up to 64 GB of RAM yung kaya nitong hawakan. So kung gusto natin umabot ng 64 GB yung RAM dito sa Intel Corebook X natin, tatanggalin natin yung nakakabit na ritong RAM, papalitan natin ng dalawang 32 GB na DDR4. Ngayon, kapag tinanggal natin yung buong cover ng ilalim nitong Corebook X, makikita ninyo yung iba pa nating upgrade option. So, una sa lahat, yung sinabi ko kanina, 16 GB na DDR4, pwede nating i-replace yan ng mas malaki para maging 64 GB. At makikita nyo rin dito sa may gilid, yung 512 GB SSD na ang brand ay Air Disk. So, pwede natin tanggalin yan at palitan ng mas malaki, katulad na lang ng 1 TB na SSD. So, pagdating guys sa upgrade options, marami tayong magagawa dito. Pwede siyang umabot ng 1 TB SSD, 64 GB of RAM. So, talagang capable, very capable na laptop na siya kapag ganun yung ginawa natin. Pero syempre, optional yun. Pwede natin gawin yun in the future pa.
Pero as is, maganda na yung performance na makukuha natin dito. May konti lang akong reminder kapag bubuksan natin yung panel dito sa may ilalim. Kailangan ninyong tanggalin yung dalawang rubber feet dito sa may likod kasi may nakatago doon dalawang screws. Kapag hindi nyo ginawa yun, masisira. Baka matukso kayo na puwersahin at talagang masisira yung panel niya. Ngayon tingnan natin yung kanyang Geekbench scores. Sa single core, nakakuha tayo ng 2,113 na score. Sa multi-core score naman, 6,109. Pagdating sa GPU score, 7,827 yung nakuha nating score. So again, disclaimer lang kagaya na sinabi ko kanina, single channel pa lang, isang RAM pa lang yung nakakabit dito at mabubuksan natin talaga yung full potential ng laptop na to kung kakabitan natin to ng isa pang RAM. So, tataas pa yung scores na nakuha natin sa Geekbench kapag ginawa natin yun. At mas magiging maganda pa yung performance niya overall. Lalo na kung sakali gusto nating mag-games dito, casual games. Halimbawa na lang, yung makikita nyo ngayon, Asphalt 9, sa lowest graphic settings, okay na okay yung performance. Walang problema. So, if ever na ganitong klase ng mga games yung papatakbuhin natin dito sa Intel Core Book X, walang problema, mag-enjoy tayo. And again, napatakbo nyo to kahit isa lang yung RAM na nakakabit. Ngayon, pagdating naman sa browser bench, nakakuha tayo ng 21.5 na score. At para lang magkaroon kayo ng idea kung bakit masasabi kong malaki na yung score na yan, yung mga na-review natin before na naka-Intel N100 lang na CPU, nasa 10 or 11 lang yung score sa browser bench. So pagdating sa performance niya sa internet browsing, okay na okay to. Talagang hindi tayo mabibitin. Tapos naka Wi-Fi 6 pa. Ngayon pagdating naman sa display, meron tayong 14-inch IPS LCD na 2K yung resolution, 3:2 yung aspect ratio at 60Hz yung refresh rate. Manipis naman yung mga bezels niya, kaya mas modern at malinis pa rin yung itsura overall. Tapos yung color coverage ng kanyang display ay sRGB. So, kung mag-edit tayo dito, wala naman tayong magiging problema. Pero kung sakali, nabitin pa rin tayo sa color coverage itong Intel Core Book X, pwede nga tayo magsalpak dito or magkabit ng external monitor. Pagdating sa battery, meron tayo ditong 46.2 watt-hour na capacity at capable sa 65 watts na charging speed. And according to Chewy, pwede itong tumagal ng up to 8 hours of battery life in one charge. Pero syempre, depende yun sa kung paano natin gagamitin itong Core Book X ng Chewy. So kung kayo yung tatanungin, sa tingin nyo ba sulit yung performance na makukuha natin sa laptop na to sa presyong 22,000 plus or hanggang 27,000 plus na presyo? Comment kayo dyan sa baba. Kasi kung ako tatanungin, na-satisfy naman ako sa performance na nakuha ko dito. Pero syempre, gusto kong mabasa yung mga opinions ninyo tungkol sa laptop na to. At if ever na meron ka ng kung meron ka ng Chewy Core Book X na ginagamit ngayon, paki-comment naman sa baba yung experience mo dito sa laptop na to. Baka meron akong hindi nasabi tungkol dito, lagay mo lang dyan. Maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.